3 times niyang nirespeto yung zone na yan. No, 3 times niya. The same time, yung zone na yan ay align siya dito sa isang fair value gap din. Yan. Align yan. Nagkaroon kasi ng manipulation to dito. Kaya na-break niya tong zone na to. Itong gap na to, nagkaroon ng manipulation. Break niya tong leg na to. Pero, pagbalik, nirespeto niya tong zone na to. Ito, nirespeto niya. Nagiging strong support na. Dahil dito sa fair value gap na to, nagiging strong support na yan. Then, umakyat siya, na-break naman niya tong isang swing na to. The same time, naka-align naman siya dito. Yan. Double resistance yan. Ang tinatawag na double resistance yan. Resistance to, saka ito. Break niya. Pagka break, bumalik siya dito. Kaya strong tong dalawang ano na to. Yan, strong yan. Yan. Ngayon, bumalik siya. Ito na yun, oh. Kaya lang, pagdating dito, itong zone na to, nirespeto niya ulit. So, punta tayo sa R1. R1, dahil nirespeto niya to, tapos nirespeto din niya tong zone na to. Pansinin niyo to, guys. Zoom natin mamaya. Tingnan natin kung gaano ka-strong yan. Tingnan nyo. Indecision candles, tapos nagkaroon siya ng bearish na engulf niya itong indecision. Kaya lang hindi itong indecision candle kasi ito, basihan nyo to guys, pagka tinignan nyo ko to kasi itong indecision candle na to, yung body kasi niya na-close dito, na-close niya dito sa isang bullish candle, yung body ng indecision candle. Kaya possible na babagsak siya kasi nag-close siya. Kung nag-close itong indecision candle dito sa taas, possible na taangat yan. Kaya lang nag-close yung body dito sa body ng bullish candle. Kaya bumagsak, tapos niretest niya ulit itong zone na to. Kaya yung zone na to, malakas itong zone na to. Yan. Malakas ito. Tapos ito na ngayon, sa hour 1, nagkaroon na siya ng engulfing candle or scoop. Karoon siya ng scoop. So, ito na yon, tatlong sunod-sunod na candles na pumasok. Kaya lang, wala pang na-break dito sa lugar na to. Kasi ito yung pinaka lower low natin. Ito yung lower high, tas lower high ulit. Kaya lang, ito ay yung lower low natin. Kaya lang, kailangan ma-break niya muna itong lower low natin bago makapag-decide tayo na magbibiris na. Kasi ito na yung tinatawag na market shift. Dahil mayroong fair value gap dito, pag nabasag niya ito, lugar na to, at the same time, itong fair value gap na to, magkaroon siya ng manipulation, possible na aakyat siya ulit, ititest niya tong magiging breaker block na ito, itong naglugar na to. Pag na-break niya ito, pagka ganyan na yung move nito, bawa, dito galing yan, na-break niya tong lugar na to, pati ito, yan, kahit yan, tapos biglang gumanyan, no, titis niya tong lugar na to, tapos babalik siyang ganyan, yan na, balik siyang ganyan, tapos magkakaroon siya ng
inducement. Yan. Taken out inducement. Tapos, ibalik siya ganyan. Magiging ano na, bearish movement na siya. Magiging bearish movement na siya. Pero kung hindi niya ma-break ito, possible na kung irespeto pa rin niya itong fair value gap na to, possible na babalikan niya ulit itong zone na to. At kung gagamit tayo ng trend line, balik tayo sa R4. Or D1 para makita natin yung structure. Explorahin natin ito. Ito na yung magiging structure natin. Na dito, hanggang dyan. Yan. Tapos ito guys, dito. Yan. Ito kasi double resistance ito. Yan. Ito rin double resistance din ito. Kaya minamarkahan ko yan pagka double resistance dahil yung mga weak importante kasi sa atin yan. Yan. So, ganyan siya. Ganyan siya guys. Tapos, i-hide natin to para makita ulit natin. Yan. So, balik tayo sa R1. So, R1, ito na yung sinasabi ko. Balik natin yung drawing. Yan. Ito, pag nabasag niya to guys, dahil ito, isang bearish, kailan meron siyang fair value gap nito. Bantayan nyo to sa Monday. Yan. Meron siyang fair value gap. Saka ito guys, pag nirepine natin to sa M15, itong lugar na to breaker block yan guys. Yung lugar na yan valid breaker block yan kasi meron siyang impulsive move dyan tapos nag-iwan siya ng isang fair value gap dito. So ito breaker block ito, kaya sa Lunes possible na yan muna, dyan muna siya magre-react yung price. Tingnan nga natin itong isa kung meron ding fair value gap kasi meron din na ako nakikita dito. Ito hindi na masyado ito kasi halos pantay lang naman yan yan, pantay lang. So possible na dito itong lugar na to, yung buo na to, yan, lagyan na natin yan. Possible na dyan muna pupunta yung price. Yan. So magkakaroon siya ng reaction dito. So, pwede kang mag-scalp dito. Kailang scalping lang muna dito. Scalping tayo dito. Pwede may scalping dito. Kasi possible talaga magre-react to lugar na to. Kasi at the same time, meron siyang breaker block. Ito kasi nagkaroon ng manipulation of block dito. Manipulation block to. Isang fair value gap. Tapos, binasag nitong bullish candle nito. Nag-iwan din siya ng fair value gap dito sa lugar na to. Tingnan to. Yan. Karoon siya ng manipulation of block. Fair value gap versus fair value gap. Tapos nag-retest niya itong fair value kaya umangat siya. Yan kita nyo to. Tapos umangat siya, nagkaroon siya ng impulsive move. Nag-iwan ulit siya ng gap, ng imbalance. Tapos umakyat siya, diretso na. So, nung Friday, ito yung nangyari. Nung Friday, ito yun.
pag tiningnan mo kasi sa R1 yan, ito yan guys, oh. Isang week yan, yung lugar na yan. So, dito pa lang, makikita mo na nirespeto niya itong fair value gap na to. Sa M15, isang structure to. M15, naging structure to. Isang structure to sa M15. So, kung mapagmasid ka sa market, ito kasi, pag ni-line chart natin, it is a very, tawag dito, B-shape. To B-shape to guys. Isang B-shape ito na, parang ganito. Parang ganyan. Yan. Ay, hindi. Ito. Ganyan siya. Yan. Ganyan. Ganyan yan. Tignan nyo. Balik natin ha. Convert natin sa line chart para makita natin. Yan o. Kita nyo yan? So ito, weak ito ng R1. Tapos nagkaroon siya ng sharp. Sharp. Pero tingnan nyo to guys. Sharp din to. Kaya ito, valid na resistance ito. Kasi tingnan nyo yung dulo. Nagkaroon siya ng point. Very sharp. Kaya dito siya nag-umpisa nung PPI dito. Ito yung entry ako rito eh. Tapos nagkaroon siya nung M15 yan. Ito na yung M15 yan guys. M15 yan oh. Very sharp siya, di ba? Tapos pag naglagay pa tayo ng trend line, yan. Na-break niya tong high na to, tapos nag-retest siya dito. Tingnan ito. Retest, oh. Di muna tayo gagamit indicator ha. Ito muna. Umpisa natin. Saka na tayo gagamit indicator kasi maano tayo. So, move. Balik natin yung ano. Ito. Very sharp, di ba? Tapos ito sharp din to. Ito sa, balik tayo sa ano. Candles. Yan. Yan po yung senaryo. Kaya, sa Lunes guys, Monday, ito muna yung babagsakan ng presyo. Ngayon, hanggat hindi nabasag ito, hindi natin masasabi na gagawa siya ng bagong high kasi napaka-strong. Kung ito magkukos ng pag-angat at ma-break niya to, kasi guys, ito kung zone na to magiging ano na to, buy side liquidity na tong lugar na to in the future. Yung buy side liquidity na to, itong equal highs na to. So kung ito ang magkukos na mabasag ito, or gagawin niya sweeping ba or break of structure, basta hour 4 tayo tumingin. Pagka nag-close yung candle dito sa hour 4, possible na akit na yung price. Dito naman sa leg na to, ito yung pinaka ano natin. Kasi ito magiging ito kasi guys, itong leg na to, yan. Yan, ito yung gitna, equilibrium. Pag nabasag to, 50% saka 60%. Pag nabasag ito, possible na ibasagin niya to. So, ito na yung extreme natin na low, ito yung extreme natin na high. So, yung range natin sa 15 minutes ito. Sa day trading ito yun. Ito yung range natin sa Monday, itong lugar na to. So, para sa monthly naman talaga, nasa ranging market tayo. Sa ranging market tayo. Kaya lang, nagtitrade tayo. Scalper, nagtitrade tayo with
within one the one candle,